Alam nyo ba, may isang bagay na nakakagulat na natuklasan ang NASA sa labas ng ating solar system. Hindi ito alien, pero para sa mga siyentipiko, halos kasing halaga na rin nito. Isang planeta na hindi dapat naroroon, umiikot sa isang bituin na dapat sana ay matagal nang sinira ito. Tara, alamin natin ang misteryo sa likod ng planetang tinawag na Hala at ang bituin nitong si Baekdu. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang team ng mga astronomers na nag-oobserba sa isang red giant star na pinangalan ng Baekdu. Ang Baekdu ay nasa 530 light years ang layo mula sa Earth sa konstelasyong Ursa Minor o ang Little Dipper. Ang mga red giant ay mga matatandang bituin na nasa huling yugto na ng kanilang buhay. Nagiging ganito sila kapag naubos na nila ang hydrogen fuel sa kanilang core. Dahil dito, lumalaki sila ng sobra-sobra na nagiging daan-daang beses na mas malaki kaysa sa kanilang orihinal na sukat. Ang ating araw, sa loob ng 5 bilyong taon, ay magiging isang red giant din at lalamunin nito ang Mercury, Venus at posibleng maging ang Earth. Habang pinag-aaralan ang Baekdu, may napansin ang mga siyentipiko. May isang planetang umiikot dito na tinawag nilang Hala. Ang Hala ay isang hot Jupiter, isang gas giant na halos kasing laki ng Jupiter natin pero umiikot ito ng napakalapit sa kanyang bituin. Ang distansya ng Hala sa Baekdu ay halos kalahati lang ng distansya ng Mercury sa ating araw. Dahil sa sobrang lapit, isang taon sa Hala ay tumatagal lang ng 93 araw sa Earth. At dito na nagsisimula ang malaking tanong, paano nakaligtas ang Hala? Ayon sa lahat ng teorya at modelo ng stellar evolution, dapat sana ay nilamon na ng Baekdu ang Hala noong ito ay naging isang red giant. Sa yugtong iyon, ang bituin ay lumaki hanggang sa isang radius na 1.5 times ang kasalukuyang orbit ng Hala. Para mas madaling isipin, para kang nakatayo sa isang rails ng tren, nakita mong paparating ang tren, pero pagdaan nito, nakatayo ka pa rin sa parehong pwesto, walang galos. Imposible, di ba? Pero iyan mismo ang nangyari sa Hala. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ng iba't ibang posibleng paliwanag ang mga siyentipiko. Ang unang teorya ay ang planetary engulfment and survival. Posible nga bang nilamon ng bituin ang planeta, pero sa paanong paraan nakalabas ito ulit? Ito ay isang napakaradikal na ideya. Para mangyari ito, kailangan sobrang siksik ng planeta para malabanan ang matinding friction at drag sa loob ng atmosphere ng bituin. Pero kahit na ganun, ang orbit nito ay dapat lumiit ng husto at maaaring bumagsak pa rin ito sa core ng bituin. Ang ideyang ito, bagamat kapanapanabik, ay tila malayong mangyari. Kaya naman, may isa pang teorya na mas pinapaboran ng marami. Ito ang tinatawag na Second Generation Planet Theory. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Hala na nakikita natin ngayon ay hindi ang orihinal na planeta. Ang posibleng nangyari ay may dalawang bituin sa sistemang ito dati, isang binary star system. Nagbanggaan ang dalawang bituin na ito. Ang marahas na banggaan ay nagdulot ng isang malaking pagsabog ng gas at alikabok. Mula sa debris at ulap na ito, nabuo ang isang bagong planeta, si Hala. Kung ito ang nangyari, ipapaliwanag nito kung bakit umiiral pa rin ang planeta kahit na ang bituin nito ay nakalampas na sa red giant phase. Para itong isang phoenix na nabuhay mula sa abo ng isang cosmic collision. Para masubukan ang teoryang ito, ginamit ng NASA ang kanilang Transiting Exoplanet Survey Satellite o TESS. Ang TESS ay idinisenyo para maghanap ng mga planeta sa pamamagitan ng pag-obserba sa bahagyang pagdidilim ng isang bituin kapag may planetang dumadaan sa harap nito. Inobserbahan ng TESS ang bituing Baekdu at ang resulta, wala silang nakitang pagdaan o transit ng Hala. Pero hindi ito nangangahulugang walang planeta. Ibig sabihin lang, ang orbit ng Hala ay hindi eksaktong nakalinya sa ating pananaw mula sa Earth. Gayunpaman, ang data mula sa TESS ay nagbigay ng isang napakahalagang impormasyon. Napatunayan nito na ang bituing Baekdu ay kasalukuyang nagsusunog ng helium sa kanyang core. Ito ay isang kumpirmasyon na tapos na nga ito sa kanyang red giant expansion phase at ngayon ay nagsimula ng lumiit at uminit muli. Kinumpirma nito ang katotohanan na ang bituin ay mas malaki noon na lalong nagpapatibay sa misteryo kung paano nakaligtas si Hala. Isipin niyo na lang ang implikasyon nito. Kung tama ang Second Generation Planet Theory, nangangahulugan ito na ang mga planeta ay maaaring mabuo sa mga pinakahindi inaasahang lugar at sitwasyon. Kahit na matapos ang marahas na yugto sa buhay ng isang bituin
tulad ng banggaan ng dalawang bituin, may posibilidad pa ring may bagong mundong mabuo. Binabago nito ang ating pangunawa sa kung saan at paano tayo dapat maghanap ng mga planeta. Maaaring may mga planeta na umiikot sa mga labi ng mga patay na bituin o sa mga sistemang dumaan sa matinding pagbabago. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa paghahanap ng mga exoplanet. Ngayon, ang mga siyentipiko ay hindi na lang nakatingin sa mga bituin na katulad ng ating araw. Tinitingnan na rin nila ang mga mas matatanda at mas kakaibang mga bituin. Sino ang nakakaalam? Baka sa susunod na pag-aaral, makahanap sila ng mga planetang nabuo mula sa mga ganitong uri ng cosmic event na maaaring may kakayahang sumuporta sa buhay. Ang kwento ng Hala at Baekdu ay isang paalala na ang universo ay puno ng sorpresa. Sa bawat bagong tuklas, mas marami tayong natututunan, pero kasabay nito, mas dumarami rin ang ating mga tanong. Ang pag-iral ng isang imposibleng planeta ay nagpapakita na marami pa tayong hindi alam tungkol sa pagbuo at ebolusyon ng mga planetary system. Ito ay isang hamon sa ating kasalukuyang mga teorya at isang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga astronomo na ituloy ang pagtuklas. Kaya sa susunod na pagtingin ninyo sa mga bituin sa gabi, alalahanin ninyo ang kwento ni Hala. Isang planetang sumuway sa mga batas ng kalawakan at patuloy na umiikot, isang patunay na ang katotohanan ay madalas na mas kakaiba at mas kamangha-mangha kaysa sa anumang katang-isip. Ang pagtuklas na ito ng NASA ay hindi lang tungkol sa isang malayong planeta. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili nating lugar sa isang malawak at misteryosong universo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang makatuklas ng iba pang mga kamangha-manghang kwento tungkol sa kalawakan, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa aming channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli,